No, so ngayon, no, alam nyo ba, no, na dito sa mundong ito, maraming mga tao na iniisip natin na itong mga taong ito ay pagkatapos ng kamatayan sa mundong ito ay makakapasok sa kaharian ng langit. At mayroon dong mga tao na sa tingin natin sa kanila or sa kanilang mga ginagawa or sitwasyon, ang tingin din natin sa kanila na pagkatapos mamatay ng mga taong ito ay mapupunta sa impyerno. Alam nyo ba na mayroong ganon tayong pag-iisip sa paningin pa lang natin sa isang tao? So ano ba ito? Naintindihan nyo ba yung sinabi ni Apostol ng ating Panginoon Kristo no, na maraming nauuna na mahuhuli at marami ang nahuhuli ang nauuna. Alam nyo ba na may malaking kaugnayan or meaning ang mga salitang yun na sinasabi or binibitawan niyang salita? Dito sa mundong ito, maraming mga tao na iniisip natin dahil nga sa kanilang mga ginagawa or sa kanilang pananampalataya or pananalig or pagsamba sa Panginoon, iniisip natin sila na sila ay mga banal, mga taong makakapasok na sa kaharian ng Diyos, mga taong wala, parang tingin natin itong mga taong ito napakaswerte kasi nga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit alam nyo ba na mostly sa kanila ay hindi makakatawid, hindi makakarating sa paroroonan. Mostly sa mga Christian ay hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. No, marami din sa kanila. Tapos minsan nakakakita din tayo ng mga taong mga ganito, mga kriminal, mga mamatay tao, mga gumagawa ng masama. Minsan iniisip natin itong mga taong ito gumagawa ng kasamaan. Wala to, hindi to makakapasok ng kaharian ng langit. Pero alam nyo ba na mostly din sa kanila ay makakapasok din sa kaharian ng Diyos? Hindi sa kanilang ginagawa dahil sa kasamaan. Kasi nga kung ang kanilang ginagawa kasamaan, ang pagbabasihan, itong mga taong ito ay kandidate talaga sa impyerno. Mostly din sa kanila ay bumabagsak sa impyerno dahil nga sa kasamaan na kanilang ginagawa. Pero alam nyo ba, maraming mga tao na gumagawa ng kasamaan ay ito pa yung kumbaga may malalim na pananampalataya every time na itong mga tao nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Itong mga taong ito may malalim na pagsisisi sa kanilang mga nagawa. At yung pag-ibig na inaalay nila sa Panginoon every time they repent of their sin is kumbaga napakalalim. Malalim at napakainit ang kanilang pananalig at pagmamahal sa Panginoon every time na itong mga taong ito ay babalik sa kalwalhatian, babalik sa liwanag sa ating Panginoong Kristo. Kasi nga, bakit? Kasi nga, alam nila na ang kanilang ginagawa ay karumal-dumal at kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. At dahil sa kanilang mga ginagawa, kumbaga, iniisip na nila ang kanilang mga sarili na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Di ba yung sinabi ng ating Panginoong Kristo? Sinong taong magpakumbaba ay itataas at yung mga taong nagpatataas sa kanyang sarili, ibababa. Itong mga taong itong magpapakumbaba sa kanilang sarili sa paningin ng ating Panginoong Kristo. At itong mga taong ito na may malalim na pag-ibig sa Panginoon ay ito pa yung may malalim or magandang pag-ibig sa Panginoon. Ito pa yun sila ang mapapatawad. Maliban doon sa mga taong gumagawa ng kasamaan na hindi nagsisisi. Pero ito patungkol sa mga taong gumagawa ng kasamaan na malalim ang kanilang pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan at nagbalik sa Panginoon. Inalay nila or ialay nila ang kanilang buong buhay. Unlike doon sa mga taong Kristiyano na minsan iniisip natin itong mga tao Kristiyano na ito ay makakapasok na sa kaharian ng Diyos at wala ng problema. Pero minsan sa kanila ay hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kasi nga, marami sa kanila na masyado silang kampante, ligtas na kami, na ganito. Ang yung iba, nagiging mapagmataas, full of pride. Nagiging hypocrites, mapangibabaw, yun. Kaya itong mga bagay na ito ay siyang nakakapadapa sa mga tao. Itong mga taong ito, tingin na sa kanilang mga sarili, nasa mataas. Kaya nga sinasabi, di ba? Maraming nauuna na mahuhuli. So itong mga taong ito, una itong naglilingkod sa Panginoon, nakakilala, mahigpit ganito, ganyan. Pero alam ng Diyos kung ano nasa puso ng tao. Mostly sa kanila, mahuhuli. Yung namang mga iniisip nating kriminal na akala na may impyerno na yan. Tapos pag itong mga taong ito, nagbalik loob sa Panginoon. Nagbalik loob, inalay ang buhay sa Panginoon. Minsan, hinusga natin itong mga taong ito.
pakukuan pa, pasamba-samba, pero alam naman natin yung kahapon niya, yung past niya, napakasama. Alam nyo kasi, ang past ay hindi na yan binabasihan sa Panginoon kung ang isang tao ay muli na siyang nabuhay sa mula sa patay. Kumbaga, mula sa kasalanan to life from Christ. Yung mga nagawa niyang kasalanan ay hindi na alalahanin yun kasi nga dahil siya ay nagbalik at gumawa ng matuwid at sa kalooban ng Panginoon. No, so maraming mga tao, kaya nga maraming nasa ibabaw na ipababa, yung nasa ibaba ipataas. So lagi nating intindihin na yung verses na yan ay may malalim na kahulugan. Kaya huwag tayo basta-basta humusga sa isang tao. So mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita na hindi makakapasok yan kasi hindi mo alam kung ano ang plano ng Panginoon. Tulad ni Apostol Pablo, di ba? Si Apostol Pablo, kilala niyo yun. Siya pa mismo, sige, patayin niyo si Esteban, patayin niyo. Inuusig niya ang lahat ng mga Kristiyano, nagiging kriminal siya o ano pa man. Pero matindi ang plano ng Panginoon sa kanya, di ba? Bilang isang pinakamasamang tao, siya yung may marami din na sulat dito sa Biblia. Especially dito sa New Testament. Sulat dito ng mga salita ng Panginoon. Siya yung may matibay, pinaka may malalim na pag-ibig sa Panginoon. Siya ay yung pinaka may malaking nagawa. Yung pananampalataya niya, inalay niya buong buhay niya. Mababasa natin, di ba? So ganito din yun. Huwag nating husgahan ang mga tao ito. Kasi nga, patungkol doon sa mga taong Kristiyano na tingin nila sa kanilang sarili, matuwid, maliligtas na tayo. Lagi nyo tatandaan ang sinabi ng ating Panginoon, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God. At lagi nyo tatandaan, yung kasama ni Kristo sa cross na ipinako ng isang kriminal at sinabi niya, di ba? Anong sabi ni Kristo, di ba? Anong sinabi niya? Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na, di ba? Anong sabi ni Kristo? Ngayong oras na ito, sinasabi ko sa iyo, kasama na kita sa paraiso. Di ba? Ganon. So, huwag tayong humusga basta-basta. Kasi nga, maraming iniisip natin na itong mga taong ito may impyerno. Pero mostly pala sa kanila, nakakapasok sa kaharian ng Diyos. At maraming mga tao na iniisip natin ng mga Kristiyano na makakapasok sila lahat sa kaharian ng Diyos. Pero mostly pala sila bumabagsak sa impyerno. Dahil nga sa unrepented sin na hindi nila namamalayan na kanilang mga nagawa. Tayo ay makasalanan at lagi nating alalahanin, iisipin at yung titignan, hanapin, obserbahan ng sarili natin. Baka may unrepented sin pa tayo. So pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. As long as there is life, as long as na may bukas, gigising tayo sa umaga, mamaya, ganito, ganyan, repent. At may pag-asa pa, bukas pa ang pintuan na magsisi sa ating mga kasalanan. As long as bukas ang pintuan, may pag-asa pang magbalik sa Panginoon. Kasi pagdating ng araw na yung pintuan na yan, sarado na, wala nang makakalabas at makakapasok. So hanggang dito na lang, and God bless everyone.